Hello, si Clarita to. Ang kaibigan ni Paloma. Ibabalita ko lang sana sa'yo na nakuha ni Miss Ceres si Paloma at kinulong muli sa bahay niya. Pupunta na ako dyan ngayon din. Pakiusap, Clarita. Ibigay mo sa akin ang address. Huminahon ka lang muna, ha, Alex? Hindi mo na kailangan pumunta. Kami ni Angustias, nagawa na namin siyang itakas kay Miss Ceres. At ihahatid na namin ngayon dyan si Paloma, kaya dyan ka lang. Hintayin mo na lang kaming makarating. Okay na ang lahat, Gerardo. Magpapakasal na kami. Ang concern ko lang masyadong demanding si Fedra. Paano mo nasabi? Parang gusto niyang kontrolin ang lahat sa akin. Ang damdamin ko, ang alaala ko. Akala ko malamig talaga siya makitungo. Yung pala may pagka-passionate siya. Bakit ka nagre-reklamo? Hindi yan problema. Maganda nga yan. Ikaw kasi mas gusto mo yung pareho kayo ng level ng pagmamahal na kayang ibigay. Okay, mas gusto mo pala yung babaeng kasing lamig ng yelo. Mas okay pag ganun. Hindi siya yung tipo na magde-demand sa akin ng atensyon. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga inakalang may gusto na pala si Fedra sa akin. Siguro pag nakasal na kami... Ano nang mangyayari? Ano ba tinitingnan mo dyan? Ang babaeng to, Gerardo. Kamukhang kamukha niya si Rosalinda. Siya rin yung nakita ko nung nakaraan sa coffee shop. Bakit ang tagal nila? Dapat nakabalik na dito si Paloma. Dinalhan ko po kayo ng kape, Senyor Alex. Salamat, Socorrito. Pakilagay dyan. Tinupad kong pangako ko sa'yo, Alex. Narito na ang iyong Paloma. Ligtas na siya sa panganib. Alex! Paloma! Alex! Alex! Kamukha niya nga pero hindi masyado. Hindi mo siya ganong kilala kaya hindi mo makikita ang pagkakapareho. Ang mga mata niya, pati na ang itsura niya. Sa personal talagang mas kamukha niya si Rosalinda. Nakilala mo na pala siya. Hindi ba nga, nakita ko na siya ron sa coffee shop. Nilapitan ko siya, pero hindi ko alam na singer siya. Kinausap ko siya at ang boses niya, katulad ng kay Rosalinda. Kaya nga gusto ko pa siyang makita ulit. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Isa yung bangungot sa'yo pero malaya ka na ulit. Isipin nyo na lang, itong si Miss Ceres, balak niya pang ilayo si Paloma rito sa Mexico. Pero salamat talaga sa Diyos. Dahil nag-isip kami ni Clarita ng plano. At ayun, gumana naman ito na iligtas namin siya. Ay, salamat, Clarita. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Wala kang pagkakautang sa akin, kaibigan, dahil ginawa ko lang ang nararapat. Pero hindi ko makakalimutan ang ginawa niyo para sa akin ni Angustias. Ay, maliit na bagay lang to, iha. Ngayong nakabalik ka na sa bahay mo, kailangan na rin naming bumalik doon. Baka kasi pagising ni Miss Ceres at wala kami naman ang yari sa kanya. Babalik ulit kami para dalawin ka, Paloma. Salamat sa inyo. Bumalik kayo kung kailan niyo gusto. Parang bahay niyo na rin to. Salamat. Maraming salamat. Salamat sa Diyos at nakabalik ka na, senyorita. Oo nga, Socorrito. Sobrang nakakatakot ang nangyari sa akin. Hindi na ulit ako aalis dito nang walang kasama. Sana nga natuto ka na, Paloma. Nangangako ako. Ayoko nang malayo pa sa'yo ulit. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Mabuti nakauwi na kayo. Nagmamadali ako para makausap kayo. Tignan niyo tong diary yung dala ni Becky. Sana lang hindi pagising yung matandang hukluban na yon. Naku, huwag mong banggitin yan kasi yari tayo. Kaya nga bilisan na natin para hindi tayo mayari. Ay, ngayon naman, mga buwisit. Anong gagawin natin ngayon? Paniwalain natin siyang nakatulog din tayo. Pag nagising na siya at nahimasmasan at nakita niyang wala na si Paloma, magpapanggap tayong wala tayong alam. Ay, sige, maganda yung naisip mo.
Hay nako. Tsak na maghuhurumentado siya sa galit kapag nakita niya si Paloma na wala na. Ano ba yung hingi na yan? Buwisit kayo. Lucy, talagang kamukha niya, si Rosalinda. Tama ako, di ba, Tita Soledad? Eto, isa pala siyang singer at ang pangalan niya ay Paloma. Ba't ngayon mo lang ito ipinakita sa akin? Sinabi ko po sa inyong gusto kong makita kayo kahit nagdududa ako. Pero bakit? Akala ko hindi ko kayo katulad na maapektuhan din na sobra. Tama ka nga. Itong babae para siyang kakambal ng anak kong si Rosalinda. Pero yun nga lang, ang malaking pagkakaiba nila, siya'y buhay pa. Nakakapagsalita, nakakatawa, at nakakagalaw. Habang si Rosalinda, tahimik na siyang nagpapahinga. Nakita ko yung pianista, si Altamirano. Sabi niya may kilala raw siyang babae na kamukhang kamukha ko. Biyuda na siya. Baka nga kamukha mo siya. Bakit ba ako natakot na itago ang pagmamahalan natin kay Valeria? Bakit ka ba nagsisisi pa? Sinira ko ang buhay mo. Gusto mong makipagrelasyon ulit sa isang lalaking nagtaksil sa'yo. Ang dahilan kaya ka nakulong ng 20 taon. Mamahalin ko siya hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Ako ang babae na dapat mong makasama. Nag-aalala ako sa ginawa ni Alex. Bakit? Dahil naguluhan ang emosyon ko, nagkaroon ako ng parang kakaibang pakiramdam. Mukhang wala na ring silbi kung babalaan pa kita. Nahulog ka na. In love ka na sa kanya. Rosalinda.